Magandang hapon po. magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid. Dito po tayo. At tayo po ay magla-live ng konti. Tatalakayin natin yung mga kwento sa buhay ng ating mahal na Pilipinas, no? Kumusta na po kayong lahat? Ayan, wait lang po at mag-share lang po ako ng kaunti. Okay. Share ko lang po sa mga kaibigan natin para po makapag-komento rin sila ng kanilang gustong ikomento, no? At talaga namang ang daming katarantaduhan sa buhay ng ating bansa. At yan ay unti-unti nang gumagapang ang mga alimango, no? Unti-unti na pong gumagapang ang mga alimasag sa iba't ibang lugar para manghila paibaba. Ganun naman talaga ang gawain ng mga desperado. Ganun ang gawain ng mga traidor sa bayan. Ang gusto nila, sila ang bida. Gusto nila magwagi sila sa kanilang mga pangarap kasi napakaganda ng Pilipinas. Napakasarap tumira sa Pilipinas. Napakayaman ng Pilipinas. Ang dami-daming mapagkakakitaan sa Pilipinas. Mapera ang mga Pilipino. Masipag ang mga Pilipino. Kung kaya interesado ang mga singkit na makuha ang ating bansang Pilipinas. Grabe talaga mga kapatid, no? So, atin po munang tingnan itong balita dito ngayon, yung regarding po doon sa ito. Ayan. Ang Pilipinas daw ay makakaladkad sa ginawang pag-atake ng US sa Venezuela, sabi ng ating mahal na Congresswoman Attorney Leila de Lima, no? Ito ay isa na namang parang peligro para sa mga Pilipino na naninirahan sa Venezuela. Kawawa naman, At ito ay kailangang mailikas sapagkat itong pangyayaring ito ay hindi nag-iiba sa Ukraine at dito sa bansa ni Putin ng Russia. Hindi rin naglalayo sa Israel at saka sa itong kalaban ng Israel, di po ba? At yan nga po, ito ang sabi. Inilahad ni Mamamayang Liberal Party List Representative Attorney Leila de Lima na tila damay raw ang bansang Pilipinas sa hidwaang Estados Unidos at Venezuela. Kaugnay ito sa pagsalakay ng Sandatahang Lakas ng Estados Unidos sa Caracas noong Sabado ng gabi, Enero 3, kung saan isinagawa nila ang pagdakip kay Venezuelan President Nicolas Maduro at sa asawa nitong si Cilia Flores. Sa binahaging social media post ni De Lima nitong linggo, Enero 4, ang pag-atake raw ng US sa Venezuela ay tila pag-normalize sa ginawaring pagsalakay ng Russia sa Ukraine, pag-angkin ng China sa South China Sea, at pagpatay ng Israel sa mga Palestinians. It is most regrettable that the United States under Trump has once again regressed into an aggressor state not unlike China, Russia, and Israel. The attack on Venezuela
and abduction of President Maduro undermines the rules-based international order, thus setting a terrible precedent of heightened aggression by superpowers panimula ni De Lima. Saad pa niya, it normalizes Russia's invasion and continued war on Ukraine, China's expansionist aggression in the South and East China Seas, and Israel's genocide on the Palestinian people. It throws the global order back to a barbaric might makes right regime, discarding all the progress achieved by the United Nations 80 years after the end of World War II. Bilang alyansa ng Estados Unidos, tila apektado raw ang bansa rito, sapagkat ginagawa nito ngayon ang agresyong ginagawa ng China sa mas maliit nitong karatig bansa tulad ng Pilipinas. As a U.S. ally, this leaves the Philippines with a compromise, moral ascendancy in protesting, condemning, opposing, and fighting China's aggression in the West Philippine Sea. This is due to the fact that our major ally against Chinese aggression uses that same aggression against a smaller neighbor like what the Philippines is to China. Anya, this reflects poorly on us as well, regardless of our own faithful adherence to international law, simply because the U.S. is our ally, dagdag pa niya. This serves as reality check on our reliance on the United States for moral leadership in the world stage and as an ally for regional security and a rules-based international order. I therefore call on Congress to conduct high-level consultations with our national defense, intelligence, security, and foreign affairs communities to draw up a comprehensive and strategic response in terms of executive policies supported by legislation to the impact of superpower aggression on our own precarious situation in the West Philippine Sea. Pagtatapos niya, nauna nang tiniyak ng bansa na ito'y closely monitoring sa sitwasyon ngayon sa Venezuela at sinugurong tutulungan ang mga Pilipinong naroroon. The Philippines is closely monitoring the evolving situation in Venezuela. The Philippines urges concerned parties to resolve dispute through peaceful means and to exercise restraint to prevent escalation of conflict, saad ni DFA spokesperson Angelica Escalona sa isang pahayag. Dagdag pa niya, the Philippine Embassy in Bogota, which served as non-resident mission for Venezuela, has issued a travel and safety advisory to Filipinos in Venezuela and stands ready to provide assistance to them as necessary and appropriate to keep them out of harm's way. Ayun. So, ibig po sabihin, delikado ang ating mga kababayang Pilipino doon sa Venezuela sa nangyayaring pagsugod ng Amerika. At kailangan na ang atin ditong mga tagapagtanggol, ang ating mga mandirigma ay kailangang i-check kung sila ba ay mga naka-ready or kumpleto sa anumang kagamitan o ano pa mang desisyon at mga plano. Yan po mga kapatid ay isang paalala sa atin ni Attorney Leila de Lima sapagkat hindi lang po dito sa atin ang napakagulo. No? Hindi lang po dito sa atin ang napakagulo. Bagkus sa iba't ibang bansa at yan po ang nakakatakot kasi may bilang ang naging World War. World War I, First World War, Second World War, Third World War. Aba, mahirap po yun.
Dahil gera na nga dito sa atin eh. No? May gera mundial na nga sa atin eh. Madadagdagan pa ng gerang pangmundo. Aba, saan tayo susuot niyan? Kaya tayo dapat ng mga Pilipino nagkakaisa sa tama, nagkakaisa ng magandang pananaw nang sa gayon tayo ay maligtas sa mga ganitong pangyayari. Ano po? Ang akin pong masasabi sa ating nangyayari ngayon, dahil papalapit na po ang eleksyon, mga kapatid. Magandang hapon, Brother Rizan Joseph Alcantara. Shout out sa iyo, kapatid, and happy New Year. Ayan, sabi niya, kaya vote pa more sa mga corrupt at pro-China na mga Manchurian allies ng Duterte at GMA. Oo, yan. So, mga kapatid, ako po ay nag-live sapagkat napakatagal po akong hindi nagla-live, puro vlog lang po ako, At iniisip siguro ng mga kalaban na ako ay natatakot na. Pues hindi ko po katatakutan ang pakikipaglaban para sa bayan. Dahil ito pong aking mga sinasabi ay malapit sa katotohanan. At ang iba po ay pawang katotohanan. So, ang akin pong masasabi nga ay sana si President Bongbong Marcos ay makapag-isip-isip na, no? Na siya ng makapagplano na para sa nalalapit na eleksyon. Bakit? Ano po? Ang magkakapatid na Duterte ay umiikot na ng bansa. No? Nagsisimula na sila na palawakin ang kanilang pangalan sa iba't ibang sulok ng mundo para dito sa election 2028. No? Eto, nga po? Si Pulong Duterte at si Sara Duterte, ang katotohanan niyan, hawak talaga sila ng China. Nasa likod talaga nila ang China tuwing eleksyon. Pipilitin talaga nila na makuha ang Pilipinas. Sapagkat ang Pilipinas ang napili nila gawing kuta ng droga at ng mga sindikato. Alam niyo mga kapatid, hindi lang China ang kakuntsaba ng mga Duterte dito. Meron pang pinakamalaking tao na kakuntsaba nila. Ang taong ito ang nagdadala ng mga politiko tuwing eleksyon. No? Alam ito ng mga politiko kung sino yan. Alam din yan ng mga mahuhusay mag-analyze kung sino yan. Nasa likod rin niya ng mga patayan. Lalo na kay Kuya Percy Lapid. Alam niyo mga kapatid, kung magpapatakot tayo, tatakutin tayo eh. Kailangan buo ang loob natin pag tayo nakipaglaban. Kailangan tanggapin ang tatamaan ang ating mga sasabihin. Huwag sana silang, sabi nga, bato-bato sa langit, tamaan, magbikte. Joke lang, no? Ang po napaka-worst po ng ginawa nila, no? Sa pagkakataong ito, ang masasabi ko, hindi naman talaga ako panatiko. Pero walang ibang napipisil ang taong bayan kundi si Attorney Leni Robredo. Kaya lang, aandap-andap tayo kung si Attorney Leni Robredo nga ay tatakbo, no? Si Attorney Leni Robredo din naman ang kinatatakutan ni Chucky, diba?
takot sila dyan eh. Kaya nga inilaban nila si Bongbong Marcos noong nakaraang 2022. Kasi takot si Chucky. Hindi siya lumabang presidente, nag-vice president lang siya. Kasi alam niya yung lakas ni Atty. Leni Robredo sa tao. Pero, ang kinakailangan, hindi sa tao magmula, ang pagpupush. Dapat ang magpupush, mismong ang presidente. Mag-usap sila. Kung talagang gusto ni President Bongbong Marcos na mapaganda ang Pilipinas, pwede naman siyang mag-vice president Mag-usap sila ni Atty. Leni. Diba? Suporta ng presidente ang kailangan ng ating ginugustong kandidato sa 2028. Hindi sapat ang suporta ng taong bayan. Unang-una, ang mga Duterte ay supply ng kwarta ng China. Ang mga Duterte ay gamit ng China sapagkat ang Pilipinas ay nakasanla na sa China. Hindi aaminin yan ng mga politiko. Alam nila yan. Hindi nila aaminin sa atin yan. Hindi rin alam ng mga DDS yan. No? Alam nyo itong mga DDS, todo suporta lang yan. Pero walang kaalam-alam yan sa punot dulo ng ating gobyerno. Nakikita nyo ba? Na kapag may sinasabi tayo ay may isasagot ba silang tama? Wala, di ba? Ang sagot nila, mamatay ka na. Susunod ka na. Doon daw sa mga namatay. Ultimo pari, binabalahura nila. Kasi wala talaga silang alam. Hindi nila alam na sila'y binenta na ng amo nila. Hindi nila alam ni minsan hindi sila kayang ipagtanggol ng mga mayayabang pero duwag na mga Duterte. Ganyan mga kapatid. Kaya dapat ang ating presidente ay nagpaplano na dahil ang mga kalaban ay nag-iikot na. Umaandar na ang kanilang troll farm. Umaandar na ang kanilang mga fake news maker na vlogger. Umaandar na ang lahat ng kanilang bayaran na ginagamit. Pera-pera po ang gamit ng mga Duterte pagdating ng eleksyon. Wala silang bilang ng butante, pero may bilang sila ng kwarta. Higit sa lahat, supporters nila o financier nila ang China. Dahil ang gusto ng China, makuha nila ang bansang Pilipinas. Kaya walang katigil-tigil yan sa panggugulo sa ating West Philippine Sea. No? Ganyan po kaipokrito ang mga Duterte at ang mga China. Ang taga-China at ang mga Duterte na nagsabwatan para makuha ang buong Pilipinas. Anong mangyayari sa atin, mga kapatid? Kung sakali na hindi natin ipaglalaban ang ating karapatan bilang mga Pilipino, saan pupulutin ang taong bayan? Kaabag-habag, kahabag-habag. Si Atty. Leni Robredo lang ang pwedeng tumalo kay Chucky Sara. Wala nang iba. Kaya wag na aksayahin ang panahon sa paghanap ng iba, pero papayag lang si Atty. Leni Robredo kung si PBBM mismo ang mag-endorse sa kanya. Dahil ngayon pa lang, marami ng plano ang kampo ng mga Duterte para sure win si Sara Lustay. Babayaran ulit, no? Babayaran ulit si Isko para tumakbo, para mahati ang boto ng kalaban ni Sara. Tatakbo si Bongo para mahati ang mga boto. Magbabayad ng isa pang tatakbo, back up sila ng China, tulad ng ginawa noong 2022. Kaya mas matindi ang gagawin sa 2028 na mga yan.
Kaya pag hindi pa gumawa ng hakbang ngayon si PBBM, sure win si Sara sa 2028. Mga kapatid, atin itong labanan. Tayo po ang manawagan sa Pangulo at sa ating mga kababayan. Kailangan ng magsanib puwersa ang lahat ng mga nasa tama. Marami ang tahimik. Marami lang ang hindi kumikibo. Pero ang totoo, naghahangad na sila ng mabuting leader para sa ating bansa. Kawawa naman ang bansang Pilipinas. Ipinagtatanggol ng kanyang sariling tao, sariling mamamayan, sa kamay ng mga traidor. Na dapat ang mga traidor na yan ay kaisa natin na nagtatanggol. Ang sakit isipin, mga kapatid. Wala na talagang maisip na matino ang mga kalaban. Bagkus, sila mismo ang dumudurog sa ating bansa. Bakit nga ba? Eto, pakinggan nyo ito kung anong klaseng tao ang mga Duterte at kung bakit hindi siya nararapat na maging presidente ng Pilipinas. Eto po, nakuha ko po ito sa isang yan. Diyos ko po, ang pamilya nan sa Davao. Negosyo nila yan, kaya nga may mga sila. Alam nyo ba, matagal na yan drug lord si Digong. Diyos ko po, ang pamilya nan sa Davao. Negosyo nila yan, kaya nga may mga sila, member sila ng triad eh. Diba? Oh. Tapos, alam nyo sa Mindanao, yung buong Mindanao na yan, it's isolated. Taga Mindanao po ako, Bisaya ko. Taga Usamis. Alam nyo, ang Mindanao, halos mga politiko dyan is mga negosyo nila is drugs, mga drug lord. Kaya yan sila, may kanya-kanyang balwarte yan. Balwarte. Bawat, kaya sa Usamis City, may hawak si Paruhino. No, sa Maguindanao, di ba? Si Ampatuan that time. Oh, mga negosyo nila yan. Kaya nung naging presidente siya, ang balak talaga niya, gusto niyang hawakan ang buong Pilipinas. Yun talaga ang balak nila ni Duterte. Buong Pilipinas gusto nila. Pero, yan, front na lang yung war on drugs niya. Kunwari, ang dami niyang pinasurrender, ganun. Front na lang yun. Kasi ang balak nila, hulihin lahat yung mga kakompetensya nila sa negosyo para sila ang hahawak sa buong Pilipinas. Ganyan siya katindi. Pera-pera na lang yan. Ang mga Duterte, hindi talaga sila front lang niya yan, yung war on drugs. Kunwari, yung mga paawa-awa effect niya, yung kunwari, siya, may concern siya sa tao. Wala siyang concern sa tao, sa totoo lang. Wala siyang concern sa mga Pilipino. Kasi kung may concern siya sa Pilipino, no? Oh, bakit talamak yung bakit si Michael Yang? Anong nangyari? Oh, yung magnetic lifter. Totoo yun. Totoo yun. Oh, bakit niya dinipensahan si Michael Yang? Hindi daw totoo yun. Oh, tapos, yan triad yan si Michael Yang eh. Oy, alam ko ang galawan ng triad kasi alam nyo kung nandun ako sa Macau. May mga kakilala akong triad doon. Pilipino at saka yung mga Chinese doon. Diyos ko po, ginadala nga nila ako dati sa China eh. Tapos, alam ko yan. Diyos ko po, alam nyo, yung mga Duterte, front lang nila yung war on drugs. Ang totoonan, gusto nilang hawakan ang buong Pilipinas. Tapos, yung mga negosyanteng mga nasa probinsya, yung mga mayor, normal yan sa mga probinsya. Tingnan nyo, di ba, may mga nahuli sila mga mayor. Sample na lang, si Paruhinog. O, sabihin natin, si Paruhinog sa Usamis City. Kakumpetensya din nila yan sa kasi ang mga pag, halimbawa, pag Davao City ka, hawak mo Davao. Diba? Davao City, hawak nila yan. Pag Usamis ka, hawak mo yan. Kanya-kanya silang barwarte. Ngayon, naging presidente siya, yung mga kalaban niya sa sa mga negosyo,
Yun ang tinatarget niya. Front lang talaga niya yung war on drugs, kunwari. Ganyan alam mo, ganyan maglaro si Digong. Marunong siya magpaikot ng tao. Marunong. Tingnan nyo, bakit ganyan ang mga ugali nila, mga sanggano? No? Hindi sila makatao. Kunwari lang yan na makatao sila. Drama. Naalala nyo yung nahuli siya sa The Hague? Ha? Nung nagpunta siya ng Hong Kong, ang lakas-lakas niya. Diba? Ang lakas-lakas niya nung nasa Hong Kong siya. O, ang tapang-tapang niya pa. Tapos nung inano na siya, inano na siya dun sa The Hague, paluya-luya. Rodrigo Roa Duterte. Drama lang nila yun, paawa effect. Humihingi sila ng simpatsya sa mga Pilipino. So, yung mga uto-uto naman, naniwala yan, naman yung mga, yan po ang, yung mga didilis, o diba? yan po ang Pero, katotohanan. yun nga, kasi, alam nyo, madumi maglaro ang mga Duterte. Yan. Kung pwede lang patayin lahat yung mga mga kalaban nila. Oh. Anong ginawa nila kay Parahinog? Yan. Pinatay nila lahat, halos pamilya. Ang dami kayo namatay doon. Hindi lang si Pagdistihan ni Parahinog, Hanoi. ang dami-dami. Yung mga tanim-tanim. Totoo Yan. yun. Ang dami. Hindi ko sa kinakampihan ng kasi wala silang karapatan pumatay ng tao, kumiti ng tao. Totoo po yung sinasabi Diyos niya. ko po. Totoo yan. Dahil may sarili din silang pang-interes ang mga Duterte kung bakit nila ginagawa yan. Napansin nyo? Mas lalong lumala. Front lang nila yan, mamatay ang kaysa mga rape, yung mga ganito, ganyan. Alam mo, I'm nothing against about that. Pero, palabas lang nila yun lahat. Okay. So, ayan. Front lang nila yun lahat. Yan po. Isa yan sa nagsasabi, mismong siya ay taga Mindanao. Kaya, siyempre, i-share natin kung ano yung kanyang nalalaman. No po? And regarding naman po sa pagkamatay ni Kuya Percy Lapid, kasi balikan natin lahat dahil natapos ang 2025, walang naresolba di ba? So, kayo na po ang bahalang manghula kung sino itong iba pang sangkot sa pagkamatay ni Kuya Percy. Kasi ang tinuturo ngayon si Bato de la Rosa, di ba? Bato de la Rosa at si Bantag, yan ang tinuturo nila. Hindi po ako naniniwalang ito lang. Mayroon pang mas malaking taong nauugnay kasi hiningi nila si Kuya Percy Lapid, hiningi ni Duterte si Kuya Percy Lapid sa isang tao na talaga namang ewan, mga kapatid. Basahin natin ito Eleazar. Ang sabi ni Kuya Percy Lapid, daig pa si Topacio sa pagbaligtad sa batas. Ayan. In Las Piñas City, NCR, Philippines, that on October 2, 2021, General Guillermo T. Eleazar was criticized by Percy Lapid on the YouTube.com channel as known Lapid Fire in Percy Lapid concerning to the Julian Ongpins case. Concerning to the Julian Ongpins case. Linked to illegal possession of 12.6 grams alleged illegal drugs in a hotel room, La Union, where his girlfriend Bree Johnson was found dead on September 18, 2021. Eto pa. Albayalde, Ninja Cups, masahol sa drug lords. In Las Piñas City, NCR, Philippines, that on October 11, 2019, General Oscar Albayalde was criticized his delicadeza by Percy Lapid on the YouTube.com channel as known Teleradyo Lapid Fire Broadcasting hosted by Percy Lapid concerning to the anti-drugs operation controversy in Pampanga. Lapid said, Ninja Cops, mga tuta ni Albayalde. Ito pong dalawang ito, ang tinira o criticize ni Kuya Percy Lapid nung mga panahon na yon.
Colonel Maranan presented the suspect on Lapid case. In PNP National Headquarters Camp Crame, Quezon City, NCR, Philippines, the PNP was conducted a traditional presentation of suspect in electric chair format to the media led by Police Corporal Rodrigo A. Maranan, the chief of PIO, that cause of murder of the middleman who was detained in NBP, Bucor. Ayan, no? Composition and administration of the lag activity who was in command are the Secretary of Department of Interior Local Government, DILG, Attorney Benjamin Abalos Jr., the PNP Deputy Chief for Administration, Police General Rodel Orden Sermonia, and National Capital Region Police Office, NCRPO, Brigadier General Junel Cabrillos Estomo. So, ang ibig pong sabihin, marami talaga ang pwedeng pagdudahan ng pagkamatay ni Kuya Percy Lapid. Hindi lang po si Bantag. No? Si Bantag po ay tila nagamit lang din ito. Yan, ano? Ito yung mga nabiktima. Ito. In Imus City, Cavite Province, that on November 13, 2021, the former chief of PNP, Guillermo Tolentino Elizar, was conducted routine traditional command visit before the retirement in Cavite Police Provincial Office held at Camp Pantaleon Garcia in the said province. In 1987, General Elizar, who was in command in Cavite PPO after his graduated in Philippine Military Academy, PMA. The first footstep of this career journey. Ito, in 2012, May, Corporal Marlon R. Santos, the former chief of CIDG, who was in command on case of Department of Justice, Star Witness Alfred Menjola, who was under Witness Protection Program. Ito, in 2021, February, the convicted high-profile PDL Raymond Dominguez, a leader of notorious carjack ring, was founded in Bucor in Muntinlupa City during the COVID-19 pandemic. In his detention cell, the Bucor, the DG Bantag office spokesman said, no sign of foul play. So, wala daw foul play ito. Ayan po. Yan po yung pinatay. So, yan po ay isa sa mga biktima ng pagpatay, no? Mula noong 2021, kasama pa rin yan doon sa mga nakaraang 2016. Never Forget, Bloody Sunday, no? Ang dami. Dami. So, ibig po sabihin, ang hawak ni Rodrigo Duterteng tao ay nakapaikot sa lahat ng probinsya ng bansang Pilipinas. At dyan nagsimula ang kanilang paglilinis ng mga kalaban nila sa drugs. Kaya nagkaroon ng war on drugs. Siguro po naintindihan nyo ibig sabihin ng war on drugs. Bakit nagkaroon ng gera kontra droga? Po, bakit nagkaroon ng gera sa droga? Kasi hindi lang po sina Duterte ang humahawak ng droga sa Pilipinas. Gusto nila sila lang. Kaya po, nagkaganyan-ganyan ang ating bansa. At ang kanilang ginawang sample sa pagiging berdugo ay yung mga walang kamalay-malay na tinagurian nilang adik at pusher, pero walang due process na nangyari. Patay na lang ng patay. Yan po ang ginawa ni Rodrigo Duterte dito sa ating
Ayan, ano, yung mga wedding noon, ano, grabe, talagang, mga unsolved case, ano, ang dami. Nakakapagod pong basahin ito. Binasa ko po isa-isa ito eh. Grabe talaga. So, gusto nyo po bang maulit ang ginawa ni Duterte sa bansa natin? Masahol pa si Sara Duterte dyan sa kanyang ama. Kapag si Marcos ay nagpapatay-patay ngayon na mag-e-eleksyon, kapag siya ay nagpapatay-patay sa pagpili ng i-endorso, kakawawain siya ng mga Duterte. No? Yes, Ining, tama. Fake war on drugs yan. Kakawawain siya ng mga Duterte. At talaga namang, ito po ang hawak kong libro na ang hirap po basahin sa dami. No? Sa dami po ng krimen na nandyan sa loob niyan. Talagang manggigigil kayo eh, ha? Ito, The Cutting Edge. Right ko. Dewey and related to the war on drugs under vital strings of pyramiding unit. No? Daming namatay. Kita nyo yan? Picture shows on May 30, 2018. Ito po ang idinulot ng mga Duterte dito sa war on drugs. Pakinggan nyo po. Picture shows on May 30, 2018, there was a segment of anti-drug ops against alleged lang yun ha, alleged drug suspect Joel Montaliana and Marjon Clemente, who was killed in Samat Street in Barangay Santo Domingo, Quezon City. Ang source po niyan ay ang Philippine Star. Picture shows on December 1, 2016, there was a segment of vigilante killings against an identified drug suspect who was wrapped in garbage bags found at Estacion Street, Barangay Pio del Pilar, Makati City. Ang source po niyan ay si Rafi Lerma. November 8, 2016, there was a segment of summary execution against an identified drug suspect in Liwayway Street, Barangay Olympia, Makati City. Source, again, Rafi Lerma. October 9, 2016, there was segment of drug buy-bust ops against an identified 2 drug suspect who was lying on a sidewalk in Quezon City. By Ezra Akayan. Picture shows on September 15, 2016, there was a segment of drug buy-bust ops against alleged 7 drug suspect were killed at the residence of 1 Kuya Boy in Dupax, Old Barangay Balara, Quezon City. No? Picture shows on September 8, 2016, there was a segment of anti-drug ops against alleged drug users, namely John Lester Nacion, Anaceto Villamor, Richard Hilbano, and Gestoni Yu, all in-house residents of San Gabriel Extension, Villa España 2, Barangay Tatalon, Quezon City. Picture shows September 6, 2016, there was a segment of Dragnet ops against illegal drug activities and killed 2 unidentified drug suspect in somewhere established checkpoint in Quezon City. No? On August 17, 2016, there was a segment of drug buy-bust ops against drug suspect Paul Lester Lorenzo, who killed in Pandacan, Manila. July 16, 2016, there was a segment of drug buy-bust against an identified drug suspect in Kalihom Corner, Aitong Street,
Barangay 827, Pandacan, Manila. The embedded and photos image like random, exempling icon with the territorial stronghold. Yan po, mga kapatid. Kaya po, napakarami po talaga ang pinatay sa war on drugs ni Duterte. Hindi po maipagkakaila. Ito po iilan pa lang sa mga nakuha nating listahan. No? Kaya paano pa makakaligtas? Dokumentado po ang ginawa ni Duterte. At kahit kailan, hindi po niya ito maitatanggi. Kaya mga kapatid, talagang kawawa. Kawawa ang mga pinatay, pero hindi tayo kailanman maaawa sa mga Duterte. Grabe mga kapatid, no? The manufacture of dangerous drugs, controlled precursors, and essential chemicals with Chinese businessman in the province of La Union, La Union na, no? Municipality of Nagilian, Northern Luzon, Philippines on July 9. Combined forces from the La Union, PNP-PDEA. Ito po yung pinanimulaan ng mga dayuhan na maglagay ng drugs dito sa ating bansa. Ito, no? Drug love in La Union. Ayan. Ako. Dami talaga. 6.8 billion shabu smuggled in BOC from China. Yan po mga kapatid, kaya sila ay gustong-gusto nila makuha ang ating karagatan dahil yan ay isasara nila. Pag nakuha nila, walang makakapasok na ibang nasyon sa ating karagatan. Walang pwedeng dumaan. Yan ay haharangan ng mga taga-China pag nakuha nila. At dyan papasok ang mga kontrabando ng China, papasok sa loob ng Pilipinas. At ang ating Pilipinas, ang gagawin nilang istakan ng droga at pamumugaran ng mga sindikato gaya ng triad. Kaya umiikot ang puwet ng magkakapatid sapagkat ang Pilipinas ay nakasanla na sa China. Yan po mga kapatid ang ating naiintindihan sa mga pangyayaring ito. Kung kaya't laban lang po tayo at ito pong mga DDS na ito na talagang sampalataya sa mga Duterte. Nakakaawa na po sila. Murahin mo man ang murahin, hindi sila tinatabla ng mura. Bagkus, sila po ay immune na sa katangahan at sa kabubuhan. No? Kaya mga kapatid, yang mga nagsasabi ng mga adik-adik, yang mga nagbibintang sa mga matitino na mga adik ko, no? Alam nyo, sila yan ang adik. Sila yan ang mga pusher. Mawawalan sila ng hanap buhay kapag nawala ang mga Duterte. Maraming ipinangako ang mga Duterte sa mga DDS na yan, kaya nagpapakamatay ang mga Judas na yan. No? Lagi silang nakabang sa mga nagsasabi ng katotohanan at kanilang tinatakot, binabalahura para umatras na sa laban. No way kayo mga animal na mga DDS. Hindi ko kayo susukuan. No? Mga Judas kayo. No? Kahit na anong gawin yung balahura sa akin, never ko kayong aatrasan ng mga Judas kayo. Kayo ang nagpalubog ng bansa. Kayo ang nagpahamak. Kayo ang kumunsinte sa berdugo at drug lord ng Pilipinas. Mga hinayupa kayo. Wala kayong magawa sa buhay nyo. Mga animal kayo. No? Hindi ako mamamatay dahil dudurugin ko pa kayo. Kung anuman ang inyong mga iniisip, ang inyong mga pinapanalangin, tatama sa inyo yan. Dahil sagara na. Kung hindi sa pagputok ng bulkan, sa pagbaha, itirahin kayo ng nasa itaas. Mga animal kayo. Ha? Ikaw, Mara Vergara, wag kang tanga. No? Bagay sa'yo ganito.
Ha? Tang ina ka. Yan mga kapatid, no? Ito pa, no? Wait lang po, meron akong nabasa na ano lang po. Nasa na ba itong aking si brother? Yan ang masisipag na naghahatid sa akin ng mga nare-research nila. Ayan. Sabi nga dito ni brother Armandin, desperadong DDS, hinikayat si Donald Trump para kidnapin si Marcos at i-rescue si Duterte. Mga tanga. Akala ng mga tanga ganun lang kadali yun. Mga ulul, ulaga. Hindi pa ako nag-iinit, mga gago kayo, Hindi pa. Nakakatawa pa ako Mamaya, pag nandilat ng mga mata ko, dudurugin ko kayo. Ayan, Target ng China pabagsakin si Marcos sa 2026 para walang harang sa planong 2027 invasion. Ayan, pakinggan natin si ang ating kapatid ni friend ko rin po ito, si brother Armandin Nocon, no? At ito ito ang sabi niya. Ayan. And the arrest of or removal from Venezuela of its former President Nicolas Maduro. So nadurog si Maduro, and we already explained to you yung repercussion yan sa Pilipinas, especially kay Duterte. So there is another political development that is closer to home, and that is far more dangerous sa atin, And this is the planned invasion of China, the People's Liberation Army, dahil 2027 will mark the centennial year of the establishment of the People's Liberation Army. So by that time, nakikita nila next year, ready na sila para mag-invade sa Taiwan, mag-reclaim ang Taiwan na sinasabi nila part of China, and kaya na nilang tapatan yung military nila, ang Amerika, France, United Kingdom, Canada, Australia, and all other armies in the world, just to reclaim back Taiwan na kiniklaim nila na kanila. So anong implikasyon nila dito sa atin? Well, may tinik sila sa lalamunan dito sa Pilipinas dahil meron dito mga 12 to 15 EDCA sites. Kahit pumunta kayo sa Zamboanga, makikita nyo doon hindi bronco sa atin yun, yung mga Depala aeroplano. Makikita nyo mga helicopter, mga Apache helicopter ng Amerika at kung ano-ano pang aeroplano. At even yung Reaper drone, na nakita ko talaga, yung bago na ngayon, pero yung naunang Reaper drone, nakita ko talaga sa Smithsonian Museum dyan sa Washington, D.C. nung nagbakasyon tayo dyan in previous years. So, yan ang kwan ngayon. Yan ang sitwasyon dito sa Southeast Asia kung saan quite malaking obstacle ang Pilipinas, malaking tinik sa lalamunan ng China because mayroon pa mga balita at ino-oppose nila ito na nuclear armed na daw yung mga missile ng Amerika na dinala dito at nakatutok sa China. Diba? Nagreklamo sila dyan. Nagreklamo silang Pulong, sila Sara. Sumakit ang tiyan nila dahil may mga
dapat nga masaya pa sila, pero galit pa sila. Galit pa sila dahil may mga nuclear armed mga missile. Although hindi ito inaamin ng Amerika na wala daw nuclear, wala daw regular hindi pa nga mas maliit pa sa inter-ICBM or intercontinental ballistic missile na pwede lampas China ang abot. Pwede. Yan yung binasa natin. Pero meron sila yan sa Amerika, nakatutok rin sa China. Mga ICBM, Yan. mga intercontinental ballistic missile. So, Kalyado malaki talaga natin ang Pilipinas. US eh. That's why it is now or never. It is kaya kwanito natin looking ahead for 2026 kuwanin natin ito parang projection for the year to come or for the year to mga incoming challenge natin sa Pilipinas, and that is the plant removal, the plant ousting, the plant unseating, the plant coup laban kay President Bongbong Marcos. It has to happen this year dahil China will have to prepare Hi Ariel through Abelia. the years Shout out since sa'yo. Xi Jinping took office. Yun lang talaga ang ambisyon niya para kunin ang China. So, kunin ang Taiwan. Grabe, no? So, kunin ang Taiwan. So, ngayon, tas tingin nila, ready na sila sa 2027. Meron nga mga ibang analysts na sinasabi, it could even be 2026. Kumbaga, baka they might do it earlier kung nakita nila Kaya dapat ready listo sila. Meron pa si kasi sinabi, PBBM. 2025. Pero dumaan Traidor ng 2025. talaga ang mga Judas. So, gagawin nila yan, 2026, yung ouster ni Sara Duterte. Pwede nga sabayan. Tanggali at ouster ni... Impeach na natin! Pasensya na, Si nagmamadali Sara ako Liu. dahil Ipakulong. tinatawag ako ng pamilya Si ko Pulong. sa lunch, late lunch. Kasi late night na kami kagabi dumating, late rin nagising. So, yan mga kapatid, Alas ano? 2 na kami nakatulog. So, pasensya na, medyo nagkakamali tayo sa pangalan. Okay. Kung nagmamadali Normal lang tayo. yan, bro. Okay. China will work to remove President Bongbong Marcos and Yes. install into power Sara Duterte, so that Sara Duterte will order the Americans to remove the missile dito sa bansa. Sara Duterte will ask the Americans to remove Takot! all military Gago, no? forces and all military equipment, all military No, Ali. hardware, all planes, helicopter, drones, everything that is in the country. Papatanggal yan ng ni Sara kung mag-take over siya. And instead, she will allow the entry, even the entry of submarines into the Philippine ports Hindi para mangyayari yan. mag-supply Chinese warships, Chinese helicopter, Chinese planes. Kumbaga, although magkatapat malapit Tumatawag lang sa kanya. ang China sa Taiwan Straits, dividing them, pero Taiwan will be attacked by many fronts. Meron mang galing sa Pilipinas, Yan. meron galing China, meron rin galing Cambodia, meron rin galing mga allied countries nila, Vietnam, ganun. So, kwan talaga, well-coordinated attack at kahit America will have a hard time kung mga bansa surrounding Taiwan will be made will become staging areas for the attack, for the highly coordinated attack on Taiwan. So, kailangan tanggalin nila yung tinik dito sa Pilipinas na lapit-lapit pa rin natin sa Taiwan.
So, kailangan tanggalin nila mga Amerikano dito. At una, Yan. tanggalin nila si Oo. President Bongbong Marcos. Because President Bongbong Marcos is allied with the Americans. And yung Amerika naman, alam nyo naman, Amerika naman, the Americans are not doing anything for free naman. Pwede rin natin sabihin, tayo naman dito, hindi naman tayo pro-American. Kwan tayo, neutral lang tayo, pro-Philippines Yes, tayo. yes. Pero ang Amerika rin, sabihin natin, it always acts on its best interest. So partly, hindi sila andito to watch Chinese or to counter Chinese aggression in the West Philippine Sea. Maaari, interesado rin sila dyan dahil makakat yung mga daanan ng mga military and commercial American ships, makakat yung maapektuhan yung komersyo nila kung makat itong West Philippine Sea. Pero sa secondary interest ng Amerika dito sa Pilipinas ay malalagay nila yung mga EDCA facilities to also counter the attack of China, or para sabihin na magdalawang isip kayo, nandito kami sa Pilipinas, andito kami sa Japan, andyan kami sa Japan, andyan kami sa South Korea. Yeah. Mag-isip-isip kayo isip-isip kayo hindi kayo basta pwede umatake sa amin. Yeah. So, as of now, pang-kontra talaga ang Pilipinas at staging point naman siya, as of now, staging point ng Amerikano. So yan ang gustong baliktarin ni Xi Jinping. Gusto niya si Sara talaga ang mag-take over this year, and then para maidala nila yung mga papatanggal yung mga American missile at kung ano-ano pang hindi natin alam din na lang ng mga Amerikano dito. Ang presidente lang alam yan, ang military lang alam yan, mga intelligence officials ang alam yan, wala tayong alam. So, kaya medyo tinik talaga tayo sa plano ng China. China. That's why they should first remove the pro-American president. Maniwala ka man o hindi. Papayag ba kayo, mga kapatid? Papayag ba kayo, mga loyalist, na ang ating Presidente Bongbong Marcos ay tatanggalin ng taga-China para wala ng tinik sa kanilang lalamunan, at ang ating mga mga nagbabantay sa atin dito ng mga US military gusto nilang tanggalin para silang hari, parang walang kakayahan ang Pilipino lumaban, kaya talagang ang mga hudas na China at ang mga Duterte ay talagang desperado na. Hindi nila papayagan na hindi nila makukuha o mananakaw ang ating Pilipinas. Kaya wag na po tayong tumingin sa mga kung ano-ano pa dyan na wala namang mga kakwenta-kwenta. Alam nyo, nakikita ko dito sa ating social media. Parang wala na lang sa kanila yung mga nangyayari, pero hindi nila iniisip yung tindi ng mga pangyayaring darating. No? Yun yung nakakatampo. Yun yung nakakapaghinanakit sa ating mga kababayan na kami tarantan-taranta kami na ipagtanggol ang bayan. Tarantan-taranta kaming labanan ang mga hinayupak na kalaban, no? Ang iba, wala lang. Manunood lang. Hindi magsabi kung sila ba ay pabor sa laban o hahayaan na lang nila na magapi tayo. Sabagay, hindi naman ako kailangang mag-please, di ba? Ang gusto ko lang, makita ko na na-absorb nila yung ating mga inihahayag na pwedeng mga mangyari pagdating ng araw na maapektuhan ang lahat ng Pilipino. Itong mga DDS na to, ito yung ito yung mga walang kakwenta-kwentang Pilipino. Dapat ito ang binubuwag muna
ng mga Marcos, no? Ng Marcos admin. Binubuwag dapat itong mga trolls na to. Ano pa ba kaya ang hinahangad nila dito at ayaw nila buwagin? Hindi na nila ito magagamit kasi sobra na silang binalahura, no? Dapat talaga binubura na sa landas ng ating bansa ang mga ganitong klase ng mga commentors, yung mga balahurang DDS na yan. Pero mawala lang talaga si Sara Duterte. Mawawala din ang mga hudas na yan. Kahit anong dami ng kwarta nila, kahit anong dami ng pambayad nila, kahit anong dami ng hawak nilang sindikato, kung ang taong bayan ay kumikilos, nagkakaisa, nagsasalita, sumisigaw, maririnig tayo ng Diyos, maririnig tayo ng ibang bansa na handang sumaklolo sa atin kung sakali. Ang liit lang kasi ng ating bansa, kayang-kayang tunawin. Kaya lang, kung tayo'y maninindigan sa laban, paglalaban natin lahat. Lahat ng mali, lahat ng pang-aapi na ginagawa ng mga hudas na yan, wala silang magagawa. Kasama natin ang Diyos sa pakikipaglaban. At eto pa mga kapatid, no? Aha. Ayan. Ito na nga. Next president na huhulihin. Ayan, nahuli na nga. Yung taga Venezuela. Aha. Dapat dapat si Duterte na ang huhulihin no? Kaya lang naunahan na ng ICC. So very very good talaga, no? Salamat nga pala kay Sentry, kay General Torre, dahil ang ugat ng sindikato, ng drug lord, ng mamamatay tao ay nakakulong na, no? Ayan. Si Senator Kiko Soto pala ay nakikipagsagutan sa taga-China, no? Ayan. Matapang nakikipagsagutan si Senator Kiko sa China. Suportahan natin 'yan, no? So, gera ng araw kay Trump at Venezuela. Malaking epekto sa hangarin ni Duterte na makalaya. Hindi na lalo makakalaya. Ayan. Ang dami, no? Ayan. Ito. Mayor Magalong, ito ba ang dahilan? Kaya hindi pinupuna ang mga Duterte. Dahilan kung bakit di pinupuna ni Mayor Magalong mga Duterte. May nadiskubre dyan si Attorney Claire kay Magalong. Ayan. Info yan ni Sentry. Ano kaya yun, ano? Ang ganyan kawalang hiya si Magalong, sabi ng isa nating kapatid, dahil appointed pala siya ni Digong. Appointed naman talaga ni Digong yan. Ayan. Ayan, ano? Atin nga itong pakinggan. Kay Attorney Claire yata ito Sige, pakinggan nga natin si Attorney Claire. Pakinggan natin to ibinunyag ni Attorney Claire, ha, mga kapatid. Saka hindi niya napakita. ICI ba? Siya mismo ba? Kape, hindi. Okay. Tony Banday, ha? Gandang gabi sa mahanawa ang inyong po. Ayan, aking mga MIB siya ng mga names nila. Okay, ayan. Ulit sa inyo, ha? Wait lang po. Alam ko ano to And racket is Magalong protecting Paulo Duterte Kasi, and Eric Yap. Wait lang mga. Ayan President Rodrigo Duterte appointed Benjamin Magalong as a member of the PNOC, Philippine National Oil Company. Yes. Ano kayang alam niya dito, no? Ano kaya? Hindi ko alam kung anong expertise niya sa oil. On January 5, 2018, to serve the unexpired term of another director. His term was set to expire on June 30, 2018. Kasi, alam ko magtatakbo siyang mayor Diba? So, bago ito, mga ka-clear, ulitin natin sa mga bago, siya ay in-appoint ni dating Pangulong Duterte bilang Oversight Committee Head ng 2018. Tokhang.
Hmm? Yon. Yan. So, at that time na magre-retire siya sa PNP, nung magre-retire siya sa PNP, 2018, Major siya, major. 2016, hanggang 2016 yata siya eh. 2018 PNOC siya. In between, hindi ko alam. Hindi ko alam nakita so anong in between. Basta in-appoint siya ni dating Pangulo Duterte sa PNOC. Kaya ganun sila. Ganun sila. Kaya hinahangaan niya yung leadership ni dating Pangulong Duterte no matter what. Kahit kasi, meron siyang question about EJK, ano hindi siya eh, siya, gawain niya rin yun eh. hindi siya kumalas. Hindi siya kumalas. Pareho sila ng Ipinagtanggol pa category. niya ang EJK. No, not EJK. Ipinagtanggol niya si dating Pangulong Duterte, ipinagtanggol niya si Senator Bato de la Rosa sa aksyon nila Pati si sa Bantag. EJK. Diba? Okay, mga klit. Ito kasi, yan o. Diba? This is 2025 October. Davao City Representative Paulo Duterte and Benguet Representative Eric Goyap are reportedly behind the overpriced 26 billion rock netting project in Benguet carried out during the Duterte administration. Mga kaklir, sinabi dati ni Senator Trillanes na as early as 2022, binanggit or alam na o sinabi na mayroong magalong kay Senator Trillanes yung taong mga involved. Kaya nga siya hinahamon na ba't daw hindi niya mapangalanan. When in fact, alam niya naman kung sino daw yung involved. Kung 2019, imagine mo mga 2019, investigador ka, magaling kang investigador. Yes. Hindi mo na pangalanan. Ito na lang, nung umingay na yung pangalang Eric Yap at nagkaroon na ng AMLAC issue. Di ba? Diba? Basahin ko lang. In October 15, Kaya lakihan ko. Yan. Montalban said, anyway, natiskisan natin to. Magalong had privately told former Senator Antonio Trillanes IV back in 2022, ito pala about the alleged involvement of Duterte and Yap in the overpriced project. Yan. Pero Yun na. nakaka-clear. Hindi niya sinama ang Duterte sa kaso ni Eric Yap. Yan. Never niya rin nabanggit si Pulong Duterte Yan. sa Rocknet. Si Magalong yan ha. Si Magalong. Diba? Wala Ito naman according to Senator Gago, no? Trillanes, ha? Okay? According to Montalban, Umupo Magalong pa sa silence ICI yan. makes him complicit. Tinolerate mo. Kasabwat. Dahil sa iyong hindi pagkibo, lumalabas na ikay kasabwat na. Yes. Si Magalong ay kasabwat ni Paulo Duterte at saka ni Eric Yap. At tao kasi sila ni Rodrigo Duterte. So, yan po mga kapatid, ay patunay na tama tayo sa ating sinasabi na kahit kailan hindi tayo nagkaroon ng tiwala kay Magalong, no mga kapatid. At alam nyo po, yung mga yan din malamang nagtatago kay Bato de la Rosa at kay Bantag, no? Sila na mga pumatay kay Kuya Percy Lapid. Yan po ang talagang hindi natin pwedeng kontrahin. Totoo yan. Nasa kandungan niya ang mga kriminal, no? At yung anak ni Bato de la Rosa rin na pulis, kasabwat daw yun sa pagtatago sa mga kriminal. Ayan, no? At, ayan. Itong si Roqueta. Totoo po yung sinasabi natin na gusto talaga ng China na makuha ang ating karagatan para madali silang makakapasok. At pag nakuha na nga nila yan, talagang isasara nila yan sa ibang nasyon.
Kaya tinutulungan tayo ng US kasi dumadaan din sila dyan. Lahat po ng barko na ibang nasyon sa ating West Philippines silang dumadaan, no? Kaya hindi tayo, ayan, ito 1.5 billion smuggling bus ng PNP patunay na mas mahigpit na ang pagpapatupad ng batas. Salamat naman, ano? Dahil nangyayari na ang mga ganito. Ayan. At dapat na talagang kumilos si President Bongbong Marcos. Pumili na siya ng kanyang endorso ngayon pa lang. Pag-aralan na ang galawan ng mga Duterte. Kausapin niya na ang Meta na wag nang bigyan ng pagkakataon ang mga fake news maker at mga DDS vloggers, mga paid trolls, yung mga troll farm na yan. Wag nang i-accept, di ba mga kapatid? Pwede naman kausapin ng president yan ng presidente yan kasi tayo yung mga users, no? Ayan. So, tama naman. Berdeng kasinungalingan, propaganda ng China, at ang di matitibag na karapatan ng Pilipinas sa WPS. Sa kanyang Everyman column sa Manila Standard, mariing tinuligsa ni Dr. Antonio Guisia ang tinatawag na greenwashing ng China sa West Philippine Sea. Alam niyo po, dapat ang West Philippine Sea, binabanatan na rin natin ang China. Kawawa naman ang ating mga mangingisda dahil talagang api-apihan nila ang ating mga mangingisda. Hindi po lumalaban ang ating mga mangingisda. Kompleto armas po ang mga hayop na mga taga-China. Baka makita na lang natin mga nakalutang ng ating mga kapatid na mangingisda, di ba? So, eto nga po, sabi ni Dr. Jose Antonio Guisia ang tinatawag na greenwashing ng China sa West Philippine Sea. Particular sa Scarborough Shoal, ipinakita niya na ginagamit lamang ng China ang diskursong pangkalikasan upang bigyang matwid ang iligal nitong kontrol sa lugar na malinaw na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas ayon sa 2016 arbitral ruling sa ilalim ng UNCLOS. Binigyan din ng artikulo na mali at mapanlinlang ang paglalarawan sa mga mangingisdang Pilipino bilang banta sa kalikasan sa kabila ng kanilang makasaysayang presensya sa lugar. Tinuligsa rin ni Dr. Guisia ang walang batayang pag-ugnay ng Palawan sa China na mariing pinabulaanan bilang lantad na propaganda. Sa huli, giniit ni Dr. Guisia na ang Pilipinas ay nanatiling kalmado ngunit matatag sa pagtugon, nakasandig sa batas, diplomasya at pagkakaisa at na ang soberanya ng bansa ipagtatanggol hindi sa propaganda kundi sa katotohanan, kasaysayan at dignidad ng sambayanang Pilipino. Mga kapatid, ipaglaban natin ang ating mga ari-arian sa kamay ng mga dayuhan na gustong agawin sa atin. Dahil hindi lang po yan ang gusto nilang agawin. Agawin din nila ang ating bansa, mamamayan, aalipinin nila at walang katapusang pahirap ang gagawin ng mga hudas na yan sapagkat lahat ng iligal, lahat ng kasamaan, dito nila iimbak sa ating bansa. Paano na ang ating mga anak, ang ating mga kaapu-apuan. Kaya ang mga hinayupak na mga DDS na yan, samban-samba sila kay Duterte, samban-samba sila sa China, hindi nila alam na sila ay biktima na, Biktima na sila, mga kapatid, Ayan. Tila si Bantag ay palalabasin na, para daw magamit. Saan kaya gagamitin si Bantag? Oh, Diyos ko, ako'y natutuwa na lamang dito sa mga taong ito na talaga namang samot-sari po ang iniisip na ng mga Duterte para lang makuha nila ang upuan kay President Bongbong Marcos. Grabe na po. Grabe na. Wait lang po at akin pong hinahanap yung mga na balitaan kong Vince Dizon and Justice Reyes susunod na mag-resign. Lacson,
Binanatan, cover up daw ni Yusek Castro. Ay, naku, ewan ko. Ito. Okay. Ito. Alam niyo mga kapatid, ako'y gusto ko lang ipanawagan na si President Bongbong Marcos dapat kumilos na talaga. Dapat anuhin niya na. Pumili na siya ng kanyang i-endorso para maaga pa mapaghandaan na natin mga kapatid. Kasi kung patatagalin niya pa, iba-iba ang gusto ng tao no? Iba-iba ang gusto ng tao na tatakbo sa 2028. May mga babayaran na dyan sina Sara Duterte na magiging kalaban. Marami na naman pagpipilian ng tao. Lalasunin naman nila ang isip ng taong bayan. Grabe na. Grabe na po ang ginagawa nila. Sundalo sugatan sa bakbakan. Okay. Mga pahayag ni Representative Leviste, ano ang tunay na motivasyon? Ano nga ba talaga ang motivation ni Leviste? At talagang siya daw ay may banta. Bakit siya babantaan? Dahil may hawak siya. May alam siya. Philippine Embassy, pinaalalahanan mga Pinoy sa Venezuela na maging alerto at handa kung kayo may mga kamag-anak sa Venezuela, mga kapatid. Naglabas ng advisory ang Philippine Embassy in Colombia sa mga Pilipino matapos ang ginawang pag-atake ng Amerika sa Venezuela. Ayon sa embahada, dapat iwasan ng mga Pilipino ang mga sitwasyon na may potensyal na magkaroon ng gulo at manatili sa loob ng mga tahanan. Nagpaalala rin ito na laging tingnan ang Philcom WhatsApp group para sa mga bagong balita. Maaari ring makontak ang embahada sa iba't ibang paraan. Ayan, email Bogota, ayan binomba ng Amerika ang ilang bahagi ng Venezuela at dinakip si Venezuelan President Nicolas Maduro at ang asawa nitong si Cilia Flores. Kawawa naman. Paano kaya yan, Ano na kayong mangyayari dito? Puro gulo na. Tapos nadadamay ng ating mga kababayan. Pero iniikot nila Duterte yan. Para sila para sila ay makapangalap ng butante. Nag-iikot na po mga Duterte. Pinagagana na nila ang kwarta nila. Pati na ang kautusan ng China. Kaya mga kapatid, agkaisahan rin natin ang Pangulong Bongbong Marcos na bilis-bilisan niya lang ang kilos. Mahirap na kapag naungusan na siya ng kalaban, no? Hindi tayo takot sa mga Duterte, kaya lang ang Pilipinas ang pinoproteksyon na natin. Di ba tayo matatakot sa mga hayop na yan? Tao lang din yan. Iisa lang din ang buhay ng mga demonyong yan, no? Huwag lang sila gumamit ng baril, wala naman yan malalaban sa atin mga hayop na yan Pero dapat talaga i-push na natin si PBBM na kumuha na ng kanyang i-endorso, pumili na. Huwag na siyang ang tao kasi, mga kapatid, kung tayo loyalista, kung tayo ay makarosas, isang tabi muna natin ang kulay. Kailangan magkaisa muna tayo. Kasi kapag tayo nagkanya-kanya ng kulay, hindi mananalo. Unang-una, ang gusto nyo, kapos. No? Kapos. Walang pera, walang alam, no? Mahina. Mahirap yun. Kailangan magkaisa muna tayo. Saka tayo magbibigay ng way sa mga susunod na eleksyon. Subukan muna natin at pagkaisahan ang isang politiko na alam natin na kayang ipaglaban ang bansa, kayang panindigan ang bansa, kayang paglingkuran ang mamamayan. No? Kaya mga kapatid, dapat, nandito na naman mga demonyong to,
O, ayan. Nakaka-distract po kasi mga hayop na to eh. Kaya, tayo po ay magkaisa mga kapatid. Atin pong i-push ang ating Pangulo na habang maaga, pumili na siya ng ating pagkakaisahang suportahan. Ganun lang po. Ganun lang. Huwag na tayong, basta kung sinong i-endorso ni Marcos at inaakala nating maayos, sige lang. Kasi si Atty. Lenny, hindi natin sigurado kung tatakbo yan. Kasi ang gulo-gulo ng Pilipinas. Maaring ayaw niya ng masyadong magulo. Hindi naman makakapag-concentrate talaga ang isang tao, ang isang presidente kapag ganyan kagulo. Si PBBM na surprise yan Hindi niya alam na ganito kagulo ang Duterte Kasi talagang kampo ng mga Duterte, kampo niya ng mga demonyo, kaya talagang magulo. So, mahirap po na umasa tayo na ang ating ginugusto ay tatakbo. Pero depende po yan kay President Bongbong Marcos kung kakausapin niya si Atty. Lenny, no? Kapag kinausap niya si Atty. Lenny at nagkasundo sila, tapos na po ang laban, no? Wala nang magagawa ang mga Duterte dyan. Kahit anong gawin nilang paglulupasay, kahit gumamit pa sila ng mga taga-China, ano po yan? Hindi po nila magagapi ang gusto ng taong bayan. Basta't kung si Atty. Lenny Robredo i-endorse ni Marcos, susuportahan, wala na pong magagawa. Panalo na yan. Ngayon, ang kalaban kasi ay gumagamit ng kwarta. No? Huwag po kayo pasisilaw sa barya. No? Kahit bigyan pa kayo ng 1 milyon, huwag nyo ibigay ang inyong boto. Ang ipaglaban nyo ay ang ating bansa. Ang milyones po ay madaling mawala, madaling maubos. Wala pong kwenta ang pera sa buhay ng mga Pilipino. Bakit? Nabili ang boto mo, ang uupo ay demonyo, ano mangyayari sa'yo? Diba? Kaya yung mga DDS na yan, hayaan natin silang sunugin sa impyerno. Hanggat nandiyan sila, sunugin sila unti-unti. No? Nakakarma na sila Kasi, bakit naman? Tingnan nyo, lahat ng kanilang kagaguhan, lahat ng kanilang katangahan, kabubuhan, ang nag-aani ang matandang Duterte. Mabuti na nga lang Mabuti na nga lang at itong mga hinayupak na DDS na to banat ng banat, nakikita yan ng taga-ICC. No? Nakikita yan ng taga-ICC. Kaya lalo nilang pinarurusahan si Rodrigo Duterte. No? Si Kaufman tanga, 'di ba? Si Kaufman tanga, inubos na ang pera ni Duterte. Trilyon ang pera ni Kaufman, Alam nyo ba? Pero walang pag-asa. Walang pag-asang maisalba ang matandang Duterte. Ayan. Ayan, no? So, eto, bagay sa mga hinayupak na to, palag kayo? Ayan. Sige, goodbye. Ayan. Loyalistang tanga. Sinong loyalista? Tanga ka. Akala nila, porket ikaw sumusuporta sa presidente, akala nila, iniidolo mo na, no? Oy, mahiya kayo. Huwag kayong tatanga-tanga. No? Ayan. Isa pa to, tumawa ka lang dyan. Sige. So, yun po mga kapatid, ang aking masasabi. At yan nga po, dahil nga sa dami ng problema, walang naipapakulong. Wala pa. Absuelto pa si Escudero. No? Inabsuelto na naman po si Escudero sa kanyang mga aligasyon sa kanyang pagnanakaw. Mga kapatid. Kilos na po tayo. Palagay ko po, meron ngayong pinaplantya ang mga mamamayan. No? Kaya tahimik lang at nagmamasid lang sa mga mangyayari.
dito sa mga kahayupan ng mga magnanakaw. Kaya ano lang tayo, ang dami lang, mag-abang-abang lang po tayo, no? Eto, ano ba tong si... No? So, ibig sabihin, may mga binigay pong mga kapirahan para sa mga opisina ng mga kongresista, para sa mga aktibidad at mga programa at gawain na ginagawa po ng mga kongresista. So, ibig sabihin, hindi po yan para pirahin o para gamitin sa kapritsyo dahil ang bonus ay yung pong 13th month tsaka 14th month pay lang ay binibigay sa lahat ng mga kawani ng gobyerno. So ito pong 2 million na sinasabi niya Christmas bonus. Una, hindi po ito Christmas bonus. Pangalawa, hindi po ito ngayon lang nangyari. In fact, mula nung nagsimula ako sa Kongreso ng 2013, meron na pong mga ganyang mga cheque kapirahan na ibinibigay para sa mga programa, aktibidad at gawain po ng mga opisina ng mga kongresista. Para ho pagtugmain lang natin, baka meron lang, kumbaga, issue na sa definition of terms. Yung kaperahan Silibiste bang po ito. na yun, aabot ba ng 2 million yun? Dati, I think mas maliit, no? Noong 2013. Pero again, ito po ay mga hindi para sa sahod o salapi ng kongresista mismo, kundi para sa mga opisina. Pag So, Hindi na rin mapaniwalaan si Libiste. Mga basa na ang mga papel nila. Si Cabral, di malaman kung talaga namatay o buhay. No? Sa buwatan po talaga sila. At ito nga, itong si Escudero is, ano naman daw, absuelto. Yan po yung mga na dumadaan lahat sa aking, nababasa ko, naririnig ko, kaya hindi na ako nagka-interest na alamin pa sila, no? Alam nyo, marami tayong issue na dapat i-absorb, na pag-aralan natin kung paano natin lalabanan. Kasi itong nakawan, wala na buwag na ang ICI. Wala na nangyari sa ICI. Wala na, visit yata ang taga-ICI kasi sabi nila, ang laki ng mga ninakaw nyo, paano naman kami? O, di ba? So, may mga ibig sabihin sila. Kaya mahirap po mga kapatid na paniwalaan natin ang mga isinisigaw nitong mga nakaupo. Dahil sila rin sangkot dyan. No? Hello, Ate Feli Castillo, good evening po. At Happy New Year din po sa inyo, no? Sino pa ito? Si Miss Melody Benedicto Yamasita. Thank you so much, Sineng, sa iyong stars. And si Joylyn Dogilio. Thank you, Ineng. Salamat. Nalilito ako dito sa mga blinak ko. Shout out naman certified from the Ariel Abelia. Okay, Ariel. At si Arlene Safe Balino. Ayan. So, thank you so much po sa inyong mga panunood at sa inyong inalis ko po ang mga nagkokomento ng mga trolls dahil pampagulo lang yan, Terelingat, thank you so much, Ineng, and etong gagong to, si Rem Spanes, okay, goodbye. Sasabihan mo pa yung mga commentors ko ng bobo. Pinagmamalaki mo si Sara Duterte, gago. Angel Donaire Ragay, ang ina mo. Gago ka. Oy, mga DDS, wag nyo akong tarantaduhin. No? Isisigaw at isisigaw ko lahat ng nalalaman kong katarantaduhan ng mga Duterte. Yang inyong amo, yung inyong amo, gustong-gustong ariin ang Pilipinas para gawing istaka ng drugs ang Pilipinas. Buhay na buhay nga kayo, mga hayop kayo. Buhay na buhay talaga kayo. No? Pag ang mga Duterte, pero langong-lango kayo, ultimong kaapu-apuhan nyo, malalango sa droga. Mga demonyo kayo, wala kayong maisip na magaling. No? Anong sa kulungan daw ang bagsak ng presidente? Ang inam mo.
Kala nyo ganun lang kadali ang magpakulong. Mga ulul, mga ulaga. Talagang pag ganito ang magiging commentors mo, talagang siran-sira yung mo Pero hindi. Hindi tayo magpapasira sa mga hudas na yan. Manigas sila. No? Pinatay si no? Pinatay si yung taga Iloilo na vice mayor. Kawawa naman. Ang daming pinapatay. Mula nung magkaroon ng bulgaran sa Nakawan, ang dami ng pinagpapatay. Sino pa magagawa dyan? Ay di, yan ngang hudas na mga Duterteng yan. O ano? Mga DDS na nakikinig. Ano, palag? O ano? Janil, pugo ka rin. Ano, palag ka? Yung amo mo mamamatay tao. Ayaw mabulgar na siya'y magnanakaw. No? O ano? Hulaan mo kung sino yung amo mo, tanga. Yung amo mo, mamamatay tao. Magnanakaw. Drug lord, sindikato. No? Yan si Bungo, walang kakwenta-kwenta yung mga putang nang yan. Nasa na yan, nananahimik. Si Bato, nagtatago. Yan si Bato, sabi nga nila, kasangkot daw yan sa pagpatay kay Kuya Percy Lapid. Wow! Siya ang namuno doon sa Siya ang namuno sa war on drugs Siya ang tumutok doon Siya ang nakapokus sa war on drugs ng kanyang tatay-tatayang hindi na makakauwi ng Pilipinas yun. Durog na yun dun sa dahig. Ay nako, sorry na lang kayo mga animal kayo. Ala nyo pag kumilos na eto published on April 4, 2021 the blog video on the Herbert Colangco nagsalita dahil nanganganib ang buhay whereas downloaded by Billionario and interviewed by the blogger Nino Barsaga. Ito po yung si Nino Barsaga, yung kalbo. Siya po ang nag-vlog neto, Sabi niya, the alleged drug lord Herbert Colangco at New Bilibid Prison, Bureau of Correction, Muntinlupa City. He expressed, nakakapagtaka po ang aming direktor sa Bureau of Correction. Akala ko ba kakampi namin? Bakit atat na gusto kaming kunin nung 2019? No? Si Bantag po yun. Bucor nila. Ito pa. The interview to retired police General Jerry Valeroso, the former PNP Criminal Investigation and Detection Group, CIDG, who conducted intelligence build-up at NBP during on his active police service. He expressed, totoo yun, kasi hanggang ngayon may mga akong asset sa loob. Sila ang nag-feedback sa akin. Ayan, may mga alaga daw siyang, may mga akong asset. Yan. The interview to unknown inmates residents inside Bucor, he expressed, lalong lumala. Yan. Nung si Bantag na raw, lalong lumala. Dito yung mga nanunungkulan, dito parang nag-iipon. They are exposing the alleged continuous conduct drug trade operations to the current leadership of Bucor Director General that 10 times rather than in the previous leadership of DOJ Secretary De Lima, when the player and organizer named Ricky Bautista were both After of series of interview that makes a noise, sound of the public, the Department of Justice called up the witnesses to pick up the said information according to retired Police General. The interview, it has never been followed. Ayan. Director General Gerald Bantag, who was conducted a courtesy call to Senador Bongo. Ayan, yung mga hayop na yan ang magkakasabwat yan. Si Kuya Percy hanggang ngayon, hindi na tuntun ang pumatay. Ang dami nang lumalabas ngayon kung sino ang itinuturo,
Kaya mga kapatid, dapat si Bantag lumabas talaga para aminin niya na kung sino talaga. Total, wala naman na si Duterte, aminin niya na. Nakakulong na si Duterte. Anuhin niya na, ikanta niya na lahat ng may kagagawan. Yan. With Senator Bongo, who was endorsed by traditional ritual black vote on last election 2016. Yan pala yun, ano? Talagang may malaki ang papel ng mga hudas na to sa pagkademonyo ni Duterte sa ating bansa. Ayan, no? PIDEA DG and PNPCI DG. Marami po itong kwento dito no? The Calabarzon Stronghold. Ayan. Okay. Ang grabe. Meron sa Bisaya, meron sa Laguna, sa Quezon, sa Mindoro, sa Batangas, sa Laguna, dito sa Cavite, sa Pampanga, sa Bulacan. Merong mga sugo si Duterte doon para sa drugs, mga kapatid. Sabuatan sila ng mga generals niya noong time na yun. Kaya hayop yung mga yan. Shows from the left, former QCPD Director Police Brigadier General Joselito Esquivel Jr., Chief of PNP Police Director General Oscar Albayalde, and CRPO Director Police Major General Guillermo Ilyasar. Magkakasama sila, no? At ayan na nga. The composite and continuing to conduct. Regarding lahat po ito sa pagkakasala ni Duterte. Kaya yan Duterte na yan, dapat yan madurog sa dahig. Wala ng pag-asa, mga DDS. Wala ng pag-asa ang inyong tatay-tatayan. Huwag na kayo umasa. At bawat galaw ngayon ni Sara Duterte at ni Pulong Duterte, may nagtitimbre na sa Pilipinas. Kaya sorry na lang kayo. Lahat pinag-aaralan na. Dapat dun sa ibang vlogger, wag nyo naman ibulgar kung paano ang strategy ng pag-impeach kay Sara Duterte. No? Wag nyo namang kaya nakakahanap ng kaya nakakapaghanap yan si Sara Liu ng paraan tatakbo lang yan sa China, tatawag lang yan kay Xi Jinping, sasabihin lang yan kung ano yung kanyang mga alam na gagawin sa kanya sa pag-impeach, tuturuan na yan. Kala nyo ba? Kaya walang hindi nahaharang agad ng demonyitang yan, no? Sabi nga dito, dapat hindi ina-announce mga hakbang na gagawin sa impeachment ni Sara Liu. Kaya tuloy naharang lahat yan ng mga Duterte kasi ang daldal ng mga vlogger. Hindi ako sali dito. Advice lang niya to sa akin. Ang sabi niya, pakisabi kay ganito, kay ganoon. Ayan. Siyempre kikilos na mga Duterte, babayaran kung sino dapat bayaran. Babaliktad lahat yung mga testigo against Sara. Ay nako, gayahin nyo si Gilas coach Norman Black. Hindi hinahayag mga tactics sa kalaban nung SEA Games. Kaya sila nanalo ng gold. Bobo talaga itong okay. Ayan. Nilaro-laro lang kayo ng mga Duterte. Hindi nyo pa naumpisahan. Black na nila mga plano nyo. Kaya nga lagi silang wagi habang ang bayan ay sawi. Yun. Kaya mga kapatid kong vlogger, wag nyo nang ibulgar kung anong nalalaman nyo dyan sa Basta ang mahalaga, magkaisa tayo. Suportahan natin ang lahat ng plano ng mga nasa oposisyon, pati ni Pangulong Bongbong Marcos. At i-push natin si Pangulong Bongbong Marcos na gawin na niya ng maagap ang mga magagandang mangyayari para sa eleksyon kontra sa mga Duterte. Kaya yan lang po ang ating maisisigaw mga kapatid. At yan nga po, dahil sa si Rodrigo Duterte ay talagang maraming pagkakasala at ipinapatay, dapat
dito kay Rodrigo Duterte ay wala kasing bitay sa ICC, kaya ang mangyayari dyan, life sentence. Wala na. Doon na siya mabubulok. Doon na siya mamamatay. At sina Sara Duterte, nag-iikot na kung paano nila gagawing manalo sa eleksyon. At nakikipag-ugnayan na sila sa iba't ibang bansa para dyan sa mga Pilipino na kanilang mababayaran, kanilang mahihikayat, yung bubulahin nila, uutuin nila, lilangin nila. Mga OFWs, saan man kayong sulok ng bansa nandoon. Pag kayo ay kinakausap na ng mga Duterte, huwag nyo ipagpalit sa kaunting halaga ang Pilipinas dahil wala na kayong uuwian kapag nagkaganyan. Dahil ang Pilipinas, pag sinakop na ng China, wala na. Wala ng karapatan ang mga Pilipino. Ang Pilipinas, ang Pilipino ay malaya. May sarili tayong kaligayahan. No? Hindi tayo nagpapasaklaw sa kahit sino. Panindigan natin yan. Kayong mga DDS, huwag kayong tanga. Huwag kayong bobo. No? Pakaisipin nyo ang kinabukasan ng inyong mga anak. Huwag kayong magpakagago sa isang Duterte lamang. Dahil kung magpapakagago kayo, sarili nyo ang ginagago ninyo. Hindi kayo kilala ng mga Duterte. Ipapain nila kayo sa China. Kayo magiging trabahador ng China. Walang pasweldo. Palalamunin lang kayo pero wala kayong mahawakang pera. Mga gago, tanga. No? Okay, mga kapatid, hanggang dyan na lang muna. At ako po ay magpapahinga muna. Sa totoo lang, gusto ko lang pong mailabas ang aking mga nababalitaan, gaya po niyang paglalakbay ni Pulong Duterte at ni Sara Duterte para sa kanilang kandidatura. At yan nga po, nanawagan tayo kay President Bongbong Marcos na mag-isip na siya kung sinong i-endorse niya na yayakapin ng taong bayan at magkaisa ang lahat ng kulay. Pwera lang yung kulay na sinasamba ng mga demonyo. No? At ang isa pa po, sana maikulong na. Bakit kailangan i-absuelto yan, Mr. President? Si Chis Escudero. Bakit nananahimik lahat ng akusado sa nakawan? Tahimik eh. Sila Estrada, sila Villanueva, sila Bongo. Wala tayong nakikitang mga nila, no? Mga payabangan. Nung bago lang yung nakawan na yan, sigla nila no? Punong-puno ang social media, halos sumabog-sabog na yung mga wall natin sa mga pagsigaw nila na, hindi ako kasali dyan, hindi ako wala na, no? Kasi gumagalaw na po sila. Ginagamit na yung mga ninakaw nila para isalba ang mga sarili nila. Ganun po yun, mga kapatid. So, thank you so much po. Sana po, inyo pong mapag-aralan ang ating mga sinabi. No? Mag-ingat po at lagi pong tumutok sa mga balita dahil nagkakagyera na ang Venezuela at ang USA. Salamat mga kapatid. Magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you po. Salamat.